In Metro Manila, all I can say, 100% merong red tape. Hindi namin pinag-uusapan yung building plans. Ang parating pinag-uusapan, magkano yung red tape. And then, nagtrabaho din ako in the owner side, construction management as a developer. Big time developer. Forbes Park, hindi ko na lang sasabihin yung mga project at kilala sila. Kilala sila. Ngayon, pagdating sa mga condominium project namin, yung pera, maliit lang. Sa mga building official, yung mayor, condo unit. At si mayor, mamimili ng unit niya kung saan ang gusto niya, normally penthouse. Sa Manila, yung matandang madasalin dyan, na puro Diyos parang buhay pa siya eh. Parang buhay pa eh. Pagkada magsasalita, akala mo napakamadasalin. Ang ginawa ko dyan, yung Twin Tower sa Remedios, ako yung construction manager, inayupak. Ayaw ng check, tapos gusto cash. Tapos kung ano yung amount, talagang kailangan dadalhin mo sa araw na yon. Ganon siya, ang takaw. Pinakamatakaw yung madasalin na yan. Nabisit ako sa kanya. Napakatakaw. Bukod yung kanya, bukod pa yung building official. Pero sa Davao, wala kayong ganyang experience sa Davao City? Davao, kahit magdala ka ng cake, hindi nila kukuhanin. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Ayan, sino na susunod? Nako sandali. Ito si Kuya muna. Kuya Alking, 2. Taga saan ka at nasaan ka? Hello, Little Miss Philippines na idol ko since naipanganak yung motherland at ngayon sas na Miss Sas. Miss Sas, nandito ako sa Sydney, Australia. I've been living here for around more than 22 years na. First thing, i-share ko sa inyo yung aking personal encounter with the Duterte. Hindi ako makapaniwalang sinasabi nilang sila yung mga kurakot. By the way, paano nagkaroon ako ng encounter, no? So before nag-migrate ako dito sa Australia, I practiced my profession in Philippines as a licensed civil engineer, and then naging small-time contractor ako. And then in the last 3 years before na nag-migrate kami dito sa Australia, naging small-time contractor ako ng isang pinakasikat na bubuyog. Yung sikat na restaurant niya na may bubuyog. Ngayon, so to make it short, nagkaroon ako ng inintroduce ako doon sa may-ari ng Jollibee sa mga Tanunchong dyan sa may tabi nila Erap dyan sa may North Green Hills. Renovate ko yung bahay nila for more than a year, kitchen, master bedroom, and then yung pool area lang for 14 months. And then na-impress sila, binigyan nila ako ng Jollibee dyan sa Mindanao area. Kumbaga parang testing. But before that, nakagawa na ako ng mga, as a project engineer to construction manager, medium rise to high rise building dyan sa Makati, sa Ortigas, dyan sa around the Ortigas area and Pasig City, and mga residential building, medium rise building, all around Metro Manila. Ngayon, in Metro Manila, all I can say, 100% merong red tape. Hindi namin pinag-uusapan yung building plans. Ang parating pinag-uusapan, magkano yung red tape. And then, nagtrabaho din ako in the owner side, construction management as a developer. Big time developer. Forbes Park, hindi ko na lang sasabihin yung mga project at kilala sila. Kilala sila. Ngayon, pagdating sa mga condominium project namin, yung pera, maliit lang. Sa mga building official, yung mayor, condo unit. At si mayor, mamimili ng unit niya kung saan ang gusto niya, normally penthouse. Wala kang boses. Pero pagdating po sa mga Duterte, Kuya, pagdating po sa mga Duterte. So, nung pumunta na ako sa Duterte, year 2000, 2001, pwede nilang i-check kung nagsasabi ko ng totoo, hindi. Ang first project ko is Tagum City, so hindi pa kay Duterte ito.
Although dun sa Tagum City, yung first Jollibee dun sa may Apocon Road na 2-story, parang partnership sila nung governor yon. So wala ring corruption, walang corruption. Smooth sailing kami doon. Ngayon yung next ko sa Macro sa Davao. Nagulat ako. So lakad ako ng permit. Parang business partner lang. Small time company lang, small time company. So meron akong charisma. I can tell you that yung mga tao sa meron akong charisma. So pagdating sa mga ganyan, alam ko ng pakikipag-usap sa dami ng experience ko sa Metro Manila. Pagdating ko sa Davao, ang normally nga hanapin mo dyan yung building official and then idadaling kanya kay mayor. Pagdating ko dyan sa Davao, ayaw makipag-meet nung building official, yung normally architect o engineer yan, mga senior architect or engineer. And then dadaling ka sa room ni mayor, gano'n ang ano. Ngayon, pagdating ko doon, bigay yung application, ganyan, permit. Tapos sabi nila, chinek, ganyan. Sabi ko, wala silang binabanggit. Sabi ko, magla-lunch time na, ganyan. So ako na yung nagpaparinig. Sabi ko, pwede po ba kayong ma-invite dyan sa labas at lang magkakwentuhan mo tayo, ganyan. Tapos sabi nila, sir, pasensya na po, bawal po sa amin yan, ganyan. Baka naman kakunwari lang to. Sabi ko, baka nahihiya lang. O sige, sabi ko, magpapadala na lang po ako dito. Mag-order. No. So, to make it short, walang ganon. Ang sasabihin ko sa inyo, normally, sa mga franchises or franchisee or sa Jollibee, halimbawa, yung mayor, 3-year terms siya, humihingi ng 20% contract yan. Kasi yung lupa rental, 20% contract, 20% nung price contract nung rental nung property. Or yung building rental, 20% kay mayor every year. So in 3 years, ganyan. Plus pa yung building, yung cost of building, red tape. So ngayon pagdating sa walang ganon. Nagulat ako, ba't ganito? Sabi ko, o sige po, magdadala na lang ako ng cake. Ayaw din. Anong klaseng mga tao to? Sabi ko, kala ko, kunwari lang hanggang, sabi ko baka pagka turnover na yung opening. Abay, hindi man pupunta ng si Mayor, yung mga Duterte, wala. Hindi pupunta ng site, hindi ka papatawag at ayaw makipagkita. And then yun, so ganun, wala. Only, nakagawa ko ng more than 50 projects before ako nakapunta dito sa Australia. Construction na. General Milling, yan, Jollibee na yan. Sasabihin ko sa iyo, malalaking Twin Tower dyan sa Makati, saka sa Metro Manila. Naku po, sa Manila, yung matandang madasalin dyan, na puro Diyos parang buhay pa siya eh. Pagkada magsasalita, akala mo napakamadasalin. Ang ginawa ko dyan, yung Twin Tower sa Remedios, ako yung construction manager, inayupak. Ayaw ng check, tapos gusto cash. Tapos kung ano yung amount, talagang kailangan dadalhin mo sa araw na yon. Ganon siya, ang takaw. Pinakamatakaw yung madasalin na yan. Nabisit ako sa kanya. Napakatakaw. Bukod pa yung building official. Pero sa Davao, wala kayong ganyang experience sa Davao City? Davao, kahit magdala ka ng cake, hindi nila kukuhanin. And then, 2012, 2013, the same thing. Nag-business partner kami nung friend ko dyan. Parang financer, small lang. Ang nagawa kong Jollibee dyan, MTS, kaya agad di alam yung MTS ng taga Davao, Matina Town Square. Ako yung gumawa din ng bubuyog dyan. Saka sa Kalinan. Ang Davao Municipal Hall, kahit isang baso ng iced tea, hindi tumanggap sa akin yan. Ako na yung nag-o-offer. Ngayon, sa Kalinan, alam mo, humingi sa akin doon, si Commander Parago. Kung mga MPA, nanghihingi ng 10% ng nung revolutionary tax daw, nung kontrata. Hindi, actually, maganda to, kuya. Kasi, this is personal experience mo to eh. Naranasan mo to sa mga... Kakalinan, binuild yan, December 2012 to February 2013. Nandyan ako. Ito yung personal experience to kasi na ito talaga contractor siya, naka niya yung mga Duterte na
kung talagang corrupt itong mga to, dyan na lang sana sila nag-corrupt. Mas malaking corrupt. Sa Metro Manila nga 100% ng mayor, madasalin pa, ang tatakaw. Si Duterte, puro mura, pero ayaw tumanggap kahit nilagang mais, ayaw Ikaw na nag-o-offer, di ba? Ikaw na nag-o-offer. Alam mo yung mga taxi driver doon, buisit na buisit ako. Aarkilahin ko yan whole day. Sabi ko, bigyan kita ng 2.5. Hindi sir, matatanggal lang kami ng franchise o permit. Gusto plug down. Pag pasosobra akong pera, baka daw isumbong ko, ayaw tanggapin. Tapos maglalakad ako dyan sa Davao. Kahit noong 2014, bumalik pa ako dyan I love, number 1 na love ko ang Davao City. Maglalakad ako dyan ng 12 hanggang mga 2 a.m. Naghanap ako. Sabi nila marami daw anghel na lumilipad na puti. Naghanap ako, wala akong nakita. Diyan ako sa Bahada nag-stay sa Rizal Street Nako, kuya. Pero tayo dito. Papunta na tayo dito ng sabihan. Pero salamat kuya sa inyong pag-share at least ito ay personal experience niyo bilang contractor. Kasi pwede isa pa. Sige po. Sa mga flood control projects nila. Yes, go. Kasi urban planner ako dito sa master. I'm about nakatapos ako dito ng multiple degree from 2014 to until now actually. Double degree in construction management, advanced engineering, master in building, and now urban planning in public infrastructure major sa Macquarie University. Natatawa ako dun sa mga pinagagawa ng mga congressman natin dyan, yung House of Honorable daw. Ang kakapal, hindi sila kinikilabutan, nagpapatawag sila ng honorable. Sila yung number 1 magnanakaw. Alam mo, nagtataka ko bakit kailangan dumaan sa kanila yung mga flood control. Hindi naman sila mga building expert o urban planner. Alam mo ang ginagawa nilang flood control project? Yung mga gilid ng ilog sinisimentuhan, pinepave. Hindi flood control yun, make-up yun. Ang flood control project is infrastructure. Ang flood control is hindi lang isa, hindi project. Meron kang combination niyan, flood control project, flood control management, saka yung iyong urban planning do sa mga building infrastructure. So, yung ginagawa nila, yung pagsasayang lang ng pera, pagdaan ng isang bagyo, yung tulad ng 5,500 projects nila, dumaan lang yung isang bagyo na was out. So, dito, ang ko dito public and private consultant. Sa Newcastle dito, i-check nyo sa history, lumubog yan. Yung Hawkesbury Council dito sa amin, almost every 3 years lumulubog. Kasama ako dyan, nag-finalize ng mga planning rules and regulation. Hindi pwedeng yung, alam mo, nung lina lang ng Panginoon ng daigdig, may mga river system. Na excellent ang project, ang flood control management ng Panginoon. Kung saan mababa, doon pupunta yung yung baha. Ang baha, hindi mo makokontrol yan. Seasonal yan. Cycle. Ngayon, yung ilog, nandyan na yan. Hindi mo kailangang sementuhan yung gilid. Ang kailangan mong gawin dyan, dahil nagtatayo sila ng mga infrastructure doon sa mga floodways o floodplain area, dapat meron kang specific design na in every 10 years, every 20 years, ang flood height natin is say 5 meters, 10 meters. Kailangan hindi mo nabablock yan. Tuloy-tuloy pa rin ang tubig. Ang baha, hindi tumatagal dapat yan. Pag tigil ng ulan in 24 hours, tuyo na yan. Wala na dapat yan. Hindi mo kailangan ng mga infrastructure na pinagagawa nilang sila din ang kontraktor. Pero kuya, ang gustong-gusto lang kasi nilang gawin, tapalan yung gilid ng ilog. Oo nga Ang isa pa, yung mga concrete cement, yung iba sinisibak nila, ang tinutino. Yung iba naman, matino, lalagyan ng asfalto. Every 3 years, parang ganon. Dito sa Australia, yung building design at building designer, merong yung building design dapat 15, pagka national road is 25 years. Pag local road, 25 years. Pagka national highways, 50 years ang design. Pagka sumabla yung design mo, of course, may mga maintenance yan, di ba? Makukulong ka. Abay sa Pilipinas, bakit yearly sinisibak? Ang kalsadan natin dyan dapat, yung konkreto, hindi nabubulok yan kahit ibaon mo sa ilog, sa dagat. Minimum man lang sana 25 years.
Abay, tapos gumawa ng mga bypass. Walang pag-aaral yung bypass nila pag nagsalubong yung dalawang motor. Magsasabitan na. Yun yung sanang future hope natin na pagdating in 20 years, in 50 years time, yun yung mga parang road expansion natin. Ang thinking ng mga congressman, within the 3 terms limit, dapat Actually, mga project na ganyan is at least 25 years in advance. Actually, ang ano nila kuya is, ang iniisip kasi nilang 25 years, yung savings nila. Yun na nga eh. So ngayon, ang maganda, alam mo, kasama mo akong nabudol eh. Nagkumasta pa nga ako ng pera eh. Gumasta pa ako ng pera, nag-donate pa ako, kakapanood ko ng karambola na yan eh. Yung karambola dati. Ngayon, matagal lang din nanonood dyan. Alam mo, maganda nga ngayon kasi dati, sabi natin, yung Marcos sinumpa ng 40 years. Siguro pag bumalik, ganito. Bangag, biro mo yung sumumpa sa kanya ngayon kasamang nang natutulog sa kama. Hindi mo, bangag talaga yan. So, Ayun na nga. Wala tayong aasahan dyan. Sana tayong mga Pilipino na may tunay na pagmamahal, yung isa sabi niya kanina, yung through remittance, pwede natin gawin yun kasi dapat kailangan talaga ng drastic measure. Kailangan iparamdam natin na ayaw natin sa kanya. Napakalaking insulto. Ang daming matitino ang utak. Ba't yung addict pa ang namumulo sa atin? Di ba? Nakaka-insulto talaga. Nag-aral-aral sila ng mga degree kung saan Kaya ba't ang namumuno sa atin drug addict na ang tinanong ano po yung masasabi niyo sa mga drug addict? Abay, bahala sila sa buhay nila. Abay, putang ina ka kung punisher. Ba't gano'n? Yung namumuno, bahala sila sa buhay nila. Ayan, sige na po, kuya. Kailangan, Ano po tayo? Siguro tayo sa mga Facebook natin na kailangan nyo nang mag-resign. Huwag na natin patagalin. Patungo na tayo sa talagang disaster na baka hindi na tayo makabangon. Ang Pilipinas, mayaman. Saka about Chinese. Alam mo ba ang Australia, hamak ang yaman sa Pilipinas? Kung walang Chinese sa Australia, bagsak na ang ekonomiya ng Australia. Tapos, ang Pilipino, namamalimos lang kay Uncle Sam. Ba't mo aawayin yung number 2 economic giant ng mundo, di ba? Hindi naman sila, marami akong Chinese boss dito. Alam mo na mag-aaral ako ng university hanggang ngayon. Pagdating sa major, Chinese ang professor ko. Kahit palubalok ng Ingles, pero matalino pagdating sa math. Pagdating sa engineering, ang mga design namin, structural design, base sa China, yung pinaka-latest modern building design, nasa China. Yung sarili niyang nagpaproduce ng yung water niya, yung energy, something like that. Sa atin kasi, ang dami nating matatalinong mga like you, nag-aaral ka dyan. Imbis na i-hire ka, ang hinahanap nila yung magaling mga rakot. Di naman na mauubos yung pera nila. Ayun Diba? ang gusto nila. Ang gusto nila is kung sino ang magiging kasabwat nila sa pagkamkam sa salapi. Iyon na nga, hindi naman nila mauubos yung pera Kung yung iyong health system, pag nakasakit ka, yan lang naman ang problema mo. O, di ba? Kung yung health system is 100% free, hindi mo kailangan ng perang nakaimbak sa bangko. Tulad dito sa Sydney, hindi mo kailangan mamroblema pambili ng tabletas kung bibigyan ka nila dyan sa hospital. Kaya Libre nga lang, ganun nga libre. kuya Libre. So maraming salamat Kuya Al. Salamat sa pag-share mo ng iyong personal experience sa mga Duterte. And thank you. Thank you so much. At sa muli kuya, magpapakit na uli ako. Thank you po. Ingat kayo dyan sa Sydney. Little Philippines. Adios. Sige po.